Yaiba Samurai Legend. Like and subscribe, baka naman. Pumunta ang ating mga bida sa Nagoya Station para tikman ang sikat na chocolate steaks. Bihira silang mapadpad sa ganitong fancy na lugar, kaya si Sayaka, ayun todo kuha ng pics for the SOCMED. Si Yaiba naman, clueless kung anong meron. Habang nagse-selfie sila, biglang may sumingit, si Mr. Slug. Yes, yung dating natalo nila. Pero ngayon, proud siyang ibinalita na hindi na siya si Slug. May shell na raw siya, kaya Mr. Kuhul na raw ang pangalan niya. Wala nang masabi ang tropa, pero naalala agad ni Yaiba na asin lamang ang kahinaan nito. Kaya sinigawan niya si Mr. Palaka na kunin ang asin, at buong lakas niya itong ibinato kay Mr. Kuhul. Pero may plano si Mr. Kuhul. Nagkulong siya sa shell, kaya hindi siya direktang tinamaan. Kahit protected siya sa asin, open na open naman ang depensa niya. Sakto, ginamit ni Yaiba ang senpukan technique at tinaira ang shell niya ng rekta. Ayun napuruhan si Mr. Kuhul, kaya napilitan siyang gumapang palayo. Habang pinapanood ito ni Miyamoto, napaisip siya, ganito ba talaga ang mga demons na kinukuha ni Anamaru, habang si Yaiba, taas noo pa habang tumatawa. Sabi niya, kapag nagkita ulit sila ni Anamaru, ay pupuksain niya ito gamit lamang ang senpukan teknik niya. Pero bago pa man siya makapagdrama, may malalim silang boses na narinig mula sa itaas. Isang misteryosong nilalang ang lumapag sa pinakamataas na building sa lugar. Nang makita ito ni Miyamoto, ramdam niyang final boss ang dating ganito. Sabi ng lalaki, siya raw si Mr. Bat, sabay labas ng naarbor nitong chocolate sticks ni Sayaka, at masarap daw. Tinuro niya si Yaiba at sinabing ang Radiant Sword ay pagmamay-ari ni Lord Anamaru. Sumuko na raw ang mga ito bago pa may masaktan. Confident si Mr. Bat, pero hindi rin nagpapahuli si Yaiba dahil isang banat nga lang daw niya ng senpukan dito ay siguradong olats na ito. Di nagtagal ay nagbanite na nga ang dalawa. Pero sa unang banggaan pa lang, tinamaan na agad si Yaiba sa braso na siyang kinagulat ng lahat. Napansin ni Yaiba na may kalamangan si Mr. Bat dahil kaya nitong lumipad. O ngayon kasalanan ko pang mahina at walang kwenta ka, ribat na nga ni Mr. Bat sa kanya. Abat ayaw din talaga magpatalo ni Yaiba sabay tinawag ang tropa niyang ibon, at dito nagsanib sila, nagkaroon na rin siya ng pakpak para pantay ang laban. Medyo na-impress si Mr. Bat pero olats parent daw ito laban sa kanya. Habang nagbabakbakan ang dalawa, napansin ni Miyamoto na sobrang bilis ni Mr. Bat. Halos lahat ng atake ni Yaiba ay napupunta lamang sa hangin. Pero kung makalusot si Yaiba ng kahit isang tama lamang, may pag-asa pa siyang manalo. Nagpatuloy ang intense na laban hanggang sa nakita ni Yaiba ang perfect opening para sa senpukan. Pero bago niya ito magawa, ay nataman na ng espada ang pakpak ng friend niyang ibon. Nawalan sila ng balanse, rekta banat pa ng kalaban, ayun diretso silang sumalansang sa isang building. Habang nakahandusay si Yaiba, lumapit si Mr. Bat para tapusin na siya. Buti na lang, dumating si Miyamoto at nablock ang pangmalakasang atake nito. Natuwa si Mr. Bat sa tapang niya sabay tinanong kung sino siya. Abat nagmayabang naman itong si Miyamoto, at sinabing siya ang nag-iisang si Musashi Miyamoto. Biglang niyakap siya ni Mr. Bat dahil fan pala siya nito. Gusto niya raw makasama si Miyamoto bilang kakampi, pero dahil magkaaway pa rin sila, ay bigla na lamang niya itong kinagat, na lubos nilang kinagulat. To the rescue naman agad sila, pero parang may kakaiba na rito. Nanlilimahid si Miyamoto, mapatla, tapos bigla siyang umungol ng malakas, parang naging zombie na. Sinamantala ni Mr. Bat ang kaguluhan at tinarget na atakihin si Sayaka. Pero lumusab agad si Yaiba at sinagip siya. Sabay sumakay silang dalawa kay Shanosuke at lumipad palayo. Akala ni Yaiba ligtas na sila. Pero biglang sumulpot si Mr. Bat mula sa itaas at umatake ulit. Sa gitna ng engkwentro, ay nagparaya na nga itong si Shanosuke para makatakas sila at siyang humarap kay Mr. Bat. Wala na ngang naging choice si Yaiba kundi tumakas na muna sabay hawak kay Sayaka ng rekta silang magulag sa ilog. Samantala, kahit nakatakas si Yaiba, alam ni Mr. Bat na panalo pa rin siya. Dahil ngayon, ay minions na niya sila Miyamoto at Shanosuke. Malapit na raw niyang makuha ang Radiant Sword, konting kembot na lamang. Kinagabihan, nakaupo sina Yaiba at Sayaka sa isang tulay. Halatang mabigat ang loob nila, lalo na't karamihan sa tropa nila ay nahuli na ni Mr. Bat. Dahil dito,
ay nakiusap siya kay Sayaka na ibigay na sa kanya ang orb, at ito na nga lang daw pag-asa nila para matalo si Mr. Bat. Pero takot si Sayaka. Natatakot siyang baka lamunin ulit si Yaiba ng kapangyarihan ng Thunder God at tuluyang maging isang demon, gaya ng nangyari kay Anamaru. Kaya ko na yan, sagot naman ni Yaiba na agad namang kinontra ni Sayaka, dahil kung magkataon ay si Miyamoto nga lang ang makakapigil sa kanya kaso nakontrol na nga ng kalaban. Lalo na frustrate ang ating bida, dahil pati senpukan teknik niya, walang laban kay Mr. Bat. Kaya kailangan niya ng bagong diskarte. Biglang nagulat ang dalawa nang marinig nila ang boses ni Mr. Bat mula sa malayo. Biglang lumabas ang mga minions nito at pinalibutan sila Yaiba. Pero binigyan pa rin siya ng huling chance na ibigay na lang ang Radiant Sword nang wala nang masaktan pa. Siyempre, hindi umatras si Yaiba. Pinatumba niya mag-isa ang lahat ng minions. Pero nang lumusab na si Mr. Bat mula sa ere, ay agad siyang pinabagsak. Nahirapan si Yaiba na makatayo. Wala na silang takas. Hanggang sa bigla nang ang sumulpot si Cage Tora, na siyang sinagasaan ang mga minions ni Mr. Bat. Masaya si Yaiba at Sayaka sa pagdating niya. Nagulat naman si Mr. Bat, hindi niya akalaing buhay pa si Cage Tora. Sakay sa likod ni Cage Tora, tumakbo sina Yaiba at Sayaka patimog at makikita sa mukha ni Yaiba na may pinaplano siya. Makalipas ang 10 minuto, nagtago sila sa isang lumang bahay. Kabado si Sayaka, pakiramdam niya, susundan pa rin sila ni Mr. Bat dito. Paglingon niya, nakita niyang suot ni Yaiba ang pangit na samurai armor, at nagtataka siya kung anong plano nito. Walang ano-ano'y naramdaman na nga ni Cage Tora ang pagdating ng kalaban, kaya lahat sila ay nagtago. Pumasok si Mr. Bat at walang nakita, pero ramdam niya ang presensya nila. Tinaga niya ang isa sa mga armor, at natagpuan si Sayaka. Ito na nga ang naging cue ni Yaiba, lumabas siya at umayaki mula sa likod ni Mr. Bat. Alam niyang tumama ang atake, pero nagdududa pa rin siya kung sapat na yon. Tama nga ang hinala niya. Okay pa rin si Mr. Bat na siyang naharang ang atake niya, at ang naalis lang ay ang sunglasses nito. Pero halatang galit na ito, sabay lumitaw ang purple aura nito. Hinabol ni Mr. Bat si Yaiba hanggang makarating sila sa bubong. Doon, napansin ni Yaiba na nawawala ang kanyang Radiant Sword. Lalo siyang nabahala, samantala, nakita naman ni Sayaka ang espada na nakahandusay sa isang tabi. Sinubukan niya itong buhatin, pero hindi niya kaya sabay namangha na araw-araw itong buhat-buhat ni Yaiba. Tinawag niya si Cage Tora para tulungan siya. At sa daan, sinalubong sila ng ilang minions, pero dinaanan na lang nila, at wala ng oras para lumaban pa. Habang si Yaiba ay wala pa ring armas, todo iwas siya sa mga atake ni Mr. Bat, pero halatang dehado siya. Pagdating ni Sayaka at Cage Tora, ibinato agad sa kanya ang espada. Sinubukan ni Yaiba na gamitin ang senpukan, pero nilagyan ni Mr. Bat ng Dark Orb ang espada, kaya hindi na niya ito magawang paikot ikutin pa. Pero hindi nagpaawat si Yaiba. Kahit walang senpukan teknik, lumaban pa rin siya ng espadahan. Sa tagal ng sagupaan, nag-api siya, binalibag sa lupa, at halos tapusin na siya ni Mr. Bat. Sa gilid ay napasigaw na nga itong si Sayaka, dahil akala niya, ay katapusan na ni Yaiba. Biglang nag-reflect ang liwanag mula sa orb, at tumama diretso sa mukha ni Mr. Bat. Doon na nagkaideya si Yaiba, natakot sa araw ang mga paniki. Mabilis siyang gumalaw, gamit ang espada, hiniwa niya ang bubong ng buong bahay para ipasilip ang araw. Tinamaan ng sikat ng araw si Mr. Bat, at nagsimula itong mag-ouch-ouch sa sakit. Dito na nga naglaho ang Dark Orb sa espada, kaya pwede na ulit gamitin ni Yaiba ang senpukan teknik niya. Boom! Sa isang iglap, binanat ni Yaiba ang buong lakas ng senpukan at nahati sa gitna si Mr. Bat, bumalik ito sa anyong paniki at nagsilipad palayo. Panalo na naman si Yaiba. Tumayo siya, nag-samurai pose at bida-bida na naman. Tumakbo si Sayaka papunta sa kanya at niyakap siya sa tuwa. Pero umiwas lamang si Yaiba sabay sabing wala siyang panahon ngayon sa mga ibab, aba ayes haha. Kinabukasan, nasa park na sila. Habang kumakain ang lahat, si Yaiba naman ayaw pang kumain at todo nag-tech train sa likod. Aminado siyang hindi pa sapat ang lakas niya. Kailangan pa nilang magpunta sa Ganryo Island bago tuluyang kumalat ang puwersa ni Anamaru. Pero bago yan pakalat na rin lods ng like at subscribe musus naman hihi salamat.